Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aries, we have the stars, which is really beautiful. This is about hope. So, napakaganda kasi around this time, in the month of June, you will be full of hope. No? Your heart will be filled with hope and pag-asa, positivity, enlightenment. No? So, siguro you will also be getting the direction, kung saan kayo dapat patungo, what are the things that you need to do, what are the things that you need to focus on. So siguro mai-enlighten kayo around this time, no, in the month of June. Kaya napakaganda. Kasi si star din, no, this is also about healing, So maaari din na magkakaroon kayo ng pag-aayos ng mga sitwasyon sa buhay, lalo-lalo na doon sa mga areas of life ninyo na meron kayong mga pinagdadaan ng struggles, may mga pinagdadaan ng difficulties, around this time, maaari na magkaroon na to ng healing, magkaroon na to ng mafi-fix na, kumbaga, magkakaroon na ng solution, no? So we have Juno relationships. O pwede, no, na since meron tayong stars about healing as well. So, maaari na magkakaroon na ng healing ang inyong mga relationships. Ano mang klase ito, whether this is romantic relationship or relationship ninyo with a family member or relationship ninyo with a friend. Kung meron mang hindi kayo pagkakaintindihan, meron kayong hindi pagkakasundo, no, then ngayon, no, most likely magkakaayos na kayo. Maaaring magkakaroon na dito ng reconciliation, meron ng pag-uusap at para na maayos kung ano man yung hindi ninyo, maaaring madidiscuss na ninyo rito kung ano man yung hindi ninyo na pagkakasunduan. We also have focus. Ayan, first quarter. So, maaari din, na sa ngayon, you will be focusing on things that is what is necessary. Maari, since with the stars, this is also about enlightenment, clarity. Kaya magkakaroon na din kayo ng focus kasi alam nyo na kung anong mga sitwasyon sa buhay ninyo sa ngayon ang kailangan ninyo na pagtuunan ng pansin. Kaya you will be directing your focus, your attention into that situation, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have time machine. Ayan, napakaganda nito. Kasi, time machine is maaari meron dito mga situation sa buhay ninyo na parang, alam mo yun, hindi mo na 'to maibabalik, eh, 'di ba? May mga nakalipas na mga pagkakataon na maaaring naiisip ninyo sa ngayon na sana, 'di ba? Sana kung maibabalik ko lang yung panahon, ganito ang gagawin ko. Sana kung magagawan ko pa 'to ng paraan sa ngayon, ganito yung gagawin ko. But this happened already, 'di ba? This happened already in the past, kaya wala nang kahit ano pang pagsisisi ang gawin ninyo, hindi niyo na 'to maibabalik, eh, 'di ba? Kaya let's just focus on what you can do right now. Focus na lang kayo sa kung anong pwede ninyong gawin sa buhay ninyo sa ngayon, sa inyong mga sitwasyon sa ngayon. Focus on that para wala na kayong maging what if. Para wala na kayong panghinayangan in the future na sana ganito ang ginawa nyo or sana ganun ang nangyari, yung ganon. No? So just put your focus, time, and attention into
what you are doing right now para wala kayong makaligtaan, para kung ano man ang mga necessary, no, na pwede ninyong gawin or kailangan ninyong gawin to better your situation, ay magagawa nyo na. So, beyond the ordinary, ayan, so baka meron dito mga bagay, no, na po pwedeng gagawin kayo na alam mo yun, yung parang hindi ito common na ginagawa ninyo, hindi ito yung madalas na ginagawa ninyo. This could be something extraordinary na gagawin ninyo sa ngayon. This could be approach, no? Maaaring meron kayong gagamitin or gagawing ibang approach sa pagharap sa hamon ng buhay or pagharap sa problema or pagharap sa kung kanino man, yung ganon. Okay? So we have feeling the world. Wow. So this is really beautiful. Kasi most likely meron ditong merong mga opportunities, let's say opportunities na pwedeng kakatok sa buhay ninyo sa ngayon. And maybe this is related to traveling, 'di ba? Maaring related to traveling the world, maaring this is an opportunity overseas, mga ganyan, no? And siguro you are thinking about it. Maaring pinag-iisipan nyo din. Maybe you are considering those opportunities. Maaring pinag-iisipan ninyo sa ngayon kung if you are going to take it or not. Okay? So, good luck. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap, ano pa ang mga mensahe, energy surrounding you in the month of June. So, we have cartographer. Ayan. So, you are ready to explore with the feel the world energy. Feeling ko ready na kayo para mag-explore. Feeling ko ready na kayo dito to ready na kayo na sumubok, no, ng mga bagong bagay. Maybe you are ready to try different things, mga bagay na hindi nyo pa nagagawa before, or maaaring you are ready to explore places, no? So, depende sa inyong sitwasyon. This could be, maaari kasi na mayroong mga various opportunities, no? There are various opportunities coming your way na maaaring marami kayong pwedeng pagpilian. And kaya naman siguro, no, baka nahihirapan ang iba sa inyo na magdesisyon. Maybe you are thinking, 'di ba, malalim at iniisip ninyong mabuti which one is best for me, yung ganon, ano. So, huwag kayong mag-alala kasi magkakaroon kayo ng enlightenment, 'di ba? You know, maging positive lang kayo at magdasal, 'di ba? Magdasal at ialay ninyo yung pagdedesisyon ninyo 'yan, ialay ninyo 'yan sa universe and sa inyong mga angels na i-enlighten ka, gabayan ka at patungo doon sa kung alin dito yung mas makakabuti para sa iyo. Okay? So, we have the Weaver, Rediscovery, and Transition. So, ayun, meron nga kayong uh, merong pagbabago. No? You are eyeing on a change, no, in your life. Maaring matagal na din ninyo siguro tong gusto na magkaroon ng pagbabago. Let's say pagbabago to sa trabaho, pagbabago to sa sa the way, 'di ba, na magdesisyon ka, ano yung mga bagay na kino-consider mo sa ngayon upon making decisions. So siguro may mga pagbabago diyan, no, na maiisip kayo na gusto ninyong gawin. And definitely, maaari din na yung babaguhin ninyo sa ngayon, yung gagawa ninyo ng paraan na mabago ang inyong sitwasyon could be something na matagal na ninyong gustong gawin. Kaya siguro pagdating ng opportunity sa ngayon, hindi na kayo magpapatumpik-tumpik pa. 'Di ba? You are definitely going to dive into that opportunity para maisakatuparan mo na yung gusto mong pagbabago. So, what else? We have Spy Master, Knowledge and Distrust. Ayan. So, maaari ngayon na it's either you're going to do more research
on those things na you're going to be dealing with, lalo-lalo na dito sa mga opportunities na pagpipilian ninyo, or maaaring you are going to study, you're going to learn something new, po pwedeng may gano'n ding ganap ang iba sa inyo sa ngayon. Baka meron kayong pag-aaral or meron kayong additional na gustong gawan dito para kung papaano man ninyo matututunan, 'di ba, ang mga gagawin ninyong pagbabago, 'di ba? O ano yung mga strategy na gagawin ninyo, 'di ba? So maybe you're doing research, or baka inaaral ninyo 'yan mag-isa, or pupuwede rin na meron kayong teacher, meron kayong mentor, yung gano'n 'no? And you are focused on before you do something about these opportunities, maybe you are going to focus on gaining more knowledge about, no, sa bawat opportunity na to. Parang gusto mong alamin muna ano yung scope ng mga oportunidad na to. So which is good para din na makapag-isip kayo ng mabuti at makapamili kayo ng maayos, 'di ba? And also siguro parang kung ano man, kunyari, yung mga dadating na impormasyon sa inyo, ano man yung mga matututunan ninyo, lalo-lalo na kung hindi ito first-hand information, it feels like to me na you are going to verify that first. Iko-confirm mo muna yan, i-verify mo kung tama, legit, mga ganon. Kasi parang natuto na kayo, maaaring in the past nabudol na kayo, napaniwala na kayo na kung sino man, 'no, mga nakaraang panahon. Kaya halos parang wala na hindi kayo nagbibigay na ngayon ng 100% na tiwala sa kung kanino man, 'no, na nagfe-feed sa inyo ng information without confirming it, without verifying it, 'no. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.